Evening to our viewers, and once again, this is our night talk with our pastors. At ngayong gabi, tayo ay so privileged. Nakasama namin ni Pastor Romy ang dalawang mga kaibigan naming co-leaders, co-pastors, co-ministers sa loob ng organization ng Church of God's Miracles. At syempre ngayong gabi, Pastor Romy, medyo special itong pag-uusapan natin eh. Although parang pakiwari ko, wala yata tayong naibigay na paunang poster, kaya wala ring idea yung mga tao most probably sa kung ano yung pag-uusapan natin, di ba? Pero this is interesting, although pwedeng sabihin ng iba na parang hindi naman yata para sa amin yung episode din na Pastor Neta, Pastor Ronnie. Kasi parang mga pang-bishop at pang mga parang pang mga presbytero lang yata yan eh. Pero ganun pa man daw, the topic for tonight is for the pastors. Pero syempre, kasama na kasi doon yung ideya na napaka-challenging yung panahon. Kasi sa totoo lang, I think everyone will agree, diba, Pastor and the rest of our guests. Ang magpastor sa panahon ngayon, hindi ganong padali, ha? Hindi ganong biro. At alam natin, ngayon lang natin na-realize, ang hirap palang maging artista. Diba? 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 So, Pastor, welcome remarks to all of our viewers and even sa ating guests.
Gandang gabi po sa inyong lahat at minsan pa kami ay natutuwa sa Panginoon sapagkat binigyan pa niya tayo ng pagkakataon na minsan pa ay magtalakayan sa maraming bagay. But this time, sa buhay naman ng mga pastor, paano ba sila sinasamaan ng Diyos sa mga panahon nito? Paano ba ang Diyos ay sumasama sa kanila sa lahat ng pagkakataon? At tingnan natin doon sa mas personal na pananaw kung paano yung parang pang-araw-araw din nilang ginagawa or paglilingkod sa Panginoon kung paano ito nangyayari. Kasi lahat naman tayo ay nag-a-adjust. So I do believe kung yung secular na mundo ay nag-adjust para dito, malaking pag-a-adjust din ang ginawa ng simbahan. At titingnan natin sa gabing ito kung paano nakakasabay ang bawat simbahan sa ganitong pangyayari sa ating mundo, no? Sa gabi pong ito, yun po yung mga bagay na ating tatalakayin at tayaan natin na samaan tayo ng Panginoon. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sapagkat Diyos ka na hindi nagsasawang sa amin ay sumama sa amin ay naroon o Diyos ang iyong pangunguna. Minsan pa o Diyos sa gabing ito maging sa mga makikinig at nanonood o Diyos ng talakayan ito. Hayaan mo, Diyos, na samahan mo kami ng iyong kapangyarihan at ikaw, Diyos, ang patuloy na maghari, kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, ng lahat ng bagay na ito ay maghatid ng kapurihan para sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, aming Ama, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. So ngayong gabi, pag-usapan natin paano ba ang magpastor sa gitna ng pandemic? Diba? So medyo kakaiba yung ating tatalakayin and we are privileged na kasama natin yung ating dalawang makakahuntahan, makakakwentuhan at itong mga pastor natin ito, kung tutusin, mga veterano to, Pastor Ronnie. Yeah. Ang mga serbisyo nito sa Panginoon, halos 30 taong singkad sa mga paglilingkod, sa mga taong ginugol sa Panginoon. So, ang una nating panauhin ay isang makisig na lalaki na ang sabi niya ay lamang daw siya sa atin sa kagwapuhan. Ako na may nagpapasakop, kaya okay lang. Si Pastor Danny Tabangura ng CGM EDSA. At the same time, ay siya rin namang tagapangasiwa ng mission department ng buong organization ng CGM. Pastor Danny, say hello to all our viewers. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kapatid na sumusubay po sa Night with Our Pastors na talakayan ngayong gabi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. So alam niyo pag ako po ay nawawala sa CGM San Pedro, isa na ho sa isaalang-alang ninyo at i-consideran yung lugar kung nasa saan ako. Most probably ako ay nasa EDSA. Bali dito kaming napapasyal doon dito sa Romy. Ayan. Suki. At ang ating namang sunod na suki, sabi dito sa Romy. At ang ating naman sunod na guest ay si Pastora Josie Kilingan. At ito ho kababayan kong taga Quezon. Ito'y lumaki rin ng Lokban, bagamat siyempre ito'y naggumaka rin. Si Pastora Josie ang head pastor or chapter pastor ng CGM Pulilan, Bulacan. And at the same time ay ang aming pong tagapangasiwa sa kabuuan ng organisasyon ng CGM sa Pastoral Service and Pastoral Care Department. So good evening, Pastora. Magandang gabi po sa aking mga kapwa lingkod ng Diyos at gayon din sa mga viewers at followers ng Night with the Pastors, Night Talk. Yeah. So it's a privilege na maka-join sa ganitong talakayan bagamat di ko alam ano ba sasabihin natin ngayon. Kwentuhan lang po tayo, Pastora. One time, mga kapatid, medyo nakabukas yung cellphone ko and then dumaan sa aking wall. Ang nakasulat doon medyo in a way maganda naman. Ang sabi ron,
kung paano raw yung mga professional frontliners siyang nangangasiwa ng mga physical condition ng mga tao. Yun naman daw mga katulad natin, ng mga spiritual frontliners. Siya naman daw nangangasiwa ng mga eternal destination ng mga tao. So, agree ba kayo, Ron? Agree? Agree. Right. Yun yung sabi nila roon sa mga spiritual frontliner naman daw tayong mga pastor. Kasi yun yung ating trabaho, no? Kinakaharap na patungkol sa mga pangangailangang spiritual ng mga tao o ng ating mga nasasakupan. Tama ka ron, Pastor. Kaya nga, kung paano ang laki ng sakrisyo ng mga professional frontliners, mga doktor, yung mga pulis natin, then yung mga kasundaluhan natin. So kung gano'n kalaki yung kanilang sakripisyo para pangalagaan yung kaligtasang pisikal ng mga tao, siguro tayo, meron din naman tayo masasabing sakripisyo. Hindi para maipagmalaki kasi dito naman tayo tinawag ng Panginoon. Diba? Yung mga sakripisyo na until now, kahit hindi rin ganun kadali sa atin, yung paraan ng pagpapastor sa current times natin, patuloy tayong naririyan at ginaganap yung ating mga tungkulin, ginaganap yung ating mga responsibilidad. So kaya ngayong gabi, pag-usapan natin yung mga pagbabago sa mga ginagawa natin, paano tayo nag-cope with all those changes. Kasi syempre, ang laki ng transition ng mga paraan ng pagpapastor noong wala pang ganitong kondisyon. Siguro talagang kitang-kita natin yun. Pastor Robbie, kahit sa church lang natin, kitang-kita natin yung mga changes. So siguro una nating pag-usapan yung aspeto ng mismong serbisyo ng bawat isa sa atin bilang pastor. Paano ba natin ginagawa yung mga service na yan o yung mga paglilingkod na yan? Sa kabila ng nakapandemic tayo, nakakulong din tayo sa bahay, na siguro maliban na lang kung talagang may mamatay at ililibing, baka hindi rin tayo lalabas. Kasi syempre, pag mag-o-officiate na tayo dun sa kapatirang namatay, tayo naman ay exempted. At magagawa natin talagang lumabas, ay pwede na palang lumabas yung mga pastor pag may mga ganon, pag may mga seremonya. Pero kung mga regular na pangangaral, ang marami talaga sa atin sa paraan ng paglilingkod natin ay natupaan. So, Pastor Chelsea, ano yung mga karanasan at ano yung mga kayo mismo na obserbahan ninyo na mga kaibahan ng ating mga serbisyong ngayon sa panahon ito? So, ito nga magsimula itong pandemic at mga ECQ lockdowns, talagang salamat na lang talaga sa Lord dahil at least merong preparation ahead na hindi mo naman nakalain patagal ng ganito. So, nung nag-deal na ako na sabi ko, etong ating gagawin, we have to be physical sa mga high-tech na tayo. So, binigyan kami ng instruction binigyan tayo ng instruction ni Pastor Pat na mag-Sunday live stream nung last Sunday na gathering. So, at least medyo sabi ko, ganito para yung live stream, mahirap. Parang hindi mo siya feel na gawin. Pero salamat talaga sa Lord dahil yun nga yung yung naging sistema na natin ngayon. Ang challenge talaga is kailangan mo i-prepare lahat, yung PowerPoint mo, yung talagang hindi kagaya sa minsan pwede kang walang PowerPoint, lang talaga yung application mo. Pero dito hindi, parang kailangan makakabita doon sa iyong mga para may makita sila doon sa mga pinangaral mo. Yun din yung iniisip mo, sila kailangan mong parating sila ng through social media, even prayer, at least sabihin na natin every other week. Kasi meron man bawat taong dito, Monday sa tatay at Tuesday sa mga nanay at then sa young
and singles. So, meron mga ganyan usapan din. Kaya kung parang medyo kampante yung loob ko na nakikita talaga sila para yung service. So, medyo kahit mga lang. Pero sabi kami yan to adjust. Parang tinutukuha lang po natin. Pastor, nakakarating din sa ibang mga kapatid natin. Feedback sila sa tawag po. Kahit hindi kami nakakatulog, ay nakakapakinig kami sa mga live stream na sa Japan, sa Oklahoma, sa Philippines sila, Singapore. At even yung mag-anak na para makita ka. So, ito yung isang naidulot na medyo yung side na talagang maganda na although iba talaga rin yung siyempre yung competition na nililip na talaga. So, Siguro na Pastora, no? Excuse ko, yung sinasabi yung Pastora, medyo not too clear yung inyong signal, pero siguro parang pino-point out nyo yung service talaga natin sa ngayon, na parang biglang ang laki ng adjustment, but nevertheless, andun pa rin yung sincerity, andun pa rin yung selflessness sa part natin. Nandun yung mga sangkap, even the willingness to adjust doon sa mga paglilingkod. Pero syempre dahil ang ating naman paglilingkod is more on soul service, di ba? Yung kaluluwa ang ating pinaglilingkuran, and then tayo din naman for us to be able to connect with our soul, kailangan yung pag-pour out din natin ang ating kaluluwa is so sincere, full of patience. Kasi yung humarap pa ng paglilingkod using the social media, minsan nakakawala ng pasensya sa dami ng mga nakikita natin di ba? Sa'yo, Pastor Danny, how would you describe yung service ng mga pastor sa panahong ito? Sa panahong ito natin ng pandemya na tayong lahat ay gumagamit ng social media, siguro ay isa sa may malaking hindrance, lalong-lalo na gaya nito sa internet, lahat tayo gumagamit ng internet, sabay-sabay yung ating mga Mbps kung mahina, mahirapan tayong makakonect sa kanila at alam mo na ang tao kapag ang signal, hindi sila basta-basta nakikinig kapag yung tawag doon, yung parang nagda-download pa na gano'n, iikot pa. Pero sa ngayon, sa akin, sa pagsiservisyo sa social media ngayon na ganito, kahit hindi mo nakikita ang miyembro, ang malaking nakatulong sa akin dito para maka-adjust ay yung nung nasa radyo ko, nung sa Mahal Ka ng Diyos radio program natin sa DCRJ. Kasi sa DCRJ, boses mo yung naririnig, hindi mo rin nakikita kung may tagapakinig. Go ahead. No? Sa radio, go ahead. Taga-salita ka lang. Tapos dito sa social media naman, sa camera lang, ganun din. Iniisip mo kung may nakikinig ba sa'yo, yung miyembro mo ba, nandoon din lahat, naka-tune in din ba lahat. Pero ito yung maganda sa atin ngayon. Ang parang radio din ito, kahit hindi mo nakikita, ang kailangan mo lang bilang pastor o kaya mangangaral sa media o sa social media, tuloy lang ang pangangaral. Hindi mo titignan o aalamin kung sino ba yung nakikinig sa iyo o sumusubaybay pa sa iyong miyembro or present, Hindi kagaya nung nandoon ka sa simbahan, nakikita mo yung mga tao, nami-meet mo sila physically. Dito hindi. Pero ito yung maganda sa ating serbisyo. Tuloy-tuloy ang pangaral pa rin ng salita ng Diyos sa makabagong panahon. Okay, tama yan, Pastor Danny. Para sinasabi mo, radyo na, TV pa. Sa ngayon, di ba? So, ibig sabihin, bukod sa dati kasi, pag sa radyo, boses lang nakikita. Ngayon, pati mukha mo nakikita na rin, no? So, malaking advantage is nagawa nitong technology na to sa ating lahat para magamit din natin ito sa paraan na mapagpatuloy natin yung serbisyo natin or yung paglilingkod natin sa Panginoon at sa mga taong pinamumunuan natin, no? Yeah. So,
pagdating kasi doon sa service or wala bang mga, kasi sabi ni Pastor Josie kanina, parang kailangan mong i-adapt yung sistema, di ba? Kasi kung hindi, baka saan ka mangangaral, di ba? I mean, hindi ka na siguro parang magbabahay-bahay ka isa-isa, which is medyo mapanganib nga naman. Parang wala ka halos magagawa, pero kailangan mong mag-adapt, kailangan mo talagang sumabay doon sa sistema ng mundo na meron tayo. Siguro tayo namang lahat, never nating na-realize or never nating nakita na isang araw magiging ganito yung klaseng serbisyo ang gagawin natin, di ba? Hindi natin na-realize or hindi natin siguro naisip o pumasok man sa ating kaisipan na bahagi ng paglilingkod natin yung ganitong klase ng ginagawa natin sa ngayon. Di ba? Pero much better kasi katulad ngayon, gusto nating magsama-sama, pagsama-samahin yung mga idea natin. Hindi natin kailangan maglakbay ng napakalayo at magtipon-tipon sa isang lugar. Yun naman yung isang magandang naidulot nito in terms of services natin na pwede natin gawin doon sa mga kapatiran natin. Kasi for example, Pastor Josie, si Pastor Danny, kumbaga pag gusto mong pagsamahin itong dalawang to, kailangan i-schedule mo pa ng araw para makabiyahe, ganito. Ngayon, oras lang pinag-uusapan natin. No? So, malaking bagay po yon yung technology o yung services na ginagawa natin. Now, yung pangalawa, yung strategy. Kasi I do believe, Pastor Josie, Pastor Danny, hindi naman kasi lahat ng mga membro natin or kinasasakupan natin ay ni Pastor Danny yung internet, di ba? So hindi naman kasi lahat ay capable or sabihin natin na hindi sila nakapaganda yung taanan nila na magkaroon sila ng internet, di ba? So meron tayong mga sinasakupan na hindi what do you call this, hindi nakakasabay doon sa gusto mong programa na ginagawa natin through social media. Ano yung mga ibang bagay na ginagawa natin or mga strategy na ginagawa natin in terms doon? Pastor Josie? So, nitong almost 2.5 months na Excuse me, Pastor Josie, yung pong sounds nyo, medyo hindi maganda. Sayang po kasi yung sasabihin nyo eh. Hindi po. Medyo yung okay na po. Parang hindi po kasi siya na-fix. Yung sound. Yung hindi siya nakakonect ng maayos baka sa phone nyo. Hello. Ayan. Okay na po yan. Okay na po. Ayun na po. So, wala. bali, nagkakataon na dahil na mga groups na pwedeng i-review. So, personally, ako yung nagdadala. Talaga, okay. Itangan sa mga hindi miyembro para mag-sound lang talaga sila. At salamat naman dahil mayroong mga magandang loob talagang mag-refer. So, I think nakalimutan kami ng delivery ng goods. At the same time, kinater natin yung isang namataya na natin yung guru sa church. So, yung preaching talaga nag-gasket. Ang dami dumatagal kasi maraming kaibigan eh. Kaya natuwa kami na ito ibinuro sa church. So, 4 nights na gawain at yun yung unexpected talaga na makakapag-evangelize ng ganun karami. Knowing na yun yung panahon na 12 hours lang ang pahihulot. Pero salamat talaga yung opportunity na sabi nga strategy to win the loss. Madami. Kasi tayo sa medyo ang nakakalaw hindi ba konti lang pero almost 200 yung mga nakipag-movie. At yun na-ibig naman yung kasi. So, maganda talaga yung mga open opportunity na magsamantala. Although,
dito talaga kasi maraming tao eh. Ano na, tao kayo, Christmas, so yun yung naging magandang strategy nito. Okay, sige po, Pastor Josie. Napakaganda po nung sinasabi nyo. Kaya lang medyo yung sounds nyo, medyo, pakiayos po muna natin para hindi masayang yung Sige, babalikan ko po muna kayo later. Siguro ulitin natin yon. And then, si Pastor Danny muna. Pastor Danny, sorry. Pastor, no, sa mga kamanggagawa ko, moderno yung ating serbisyo ngayon. No? Dahil hindi natin nakikita yung mga nadadalaw mismo sa bahay, ngayon kung dati text, ngayon messenger na. Libre na, wala pang bayad. So messenger ang follow-up ngayon sa mga pangungumusta sa mga kapatirang na ginagawa natin para at least nakikita mo sila. Plus, eto kagaya nito, no? Tayo nagbo-broadcast tayo nito, kukuha nito tayo sa internet, makikita natin na kapag sila nanonood, minsan may mga comment sila, may mga amen sila, nagagawa natin silang i-like yung kanilang mga sinasabi o kaya mag-respond pag sinabi lang, God bless you po, magandang gabi. So, para yung connection, sasagutin mo rin sila through doon sa ating mga ginagawa na good evening din po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi man natin sila nakikita, hindi man natin sila nakakausap ng face-to-face, pero through messenger na ganito na, ito yung way of follow-up natin just to connect with our members, with our friends na napakaganda pa rin na hindi nawawala yung komunikasyon. Up to date pa rin tayong lahat sa nangyayari sa buhay nila. Okay, so napaka-importante nung strategy na dapat meron tayo, no? Kasi baka pag kasi hindi tayo gumawa ng mga ganitong strategy, baka pagbukas natin ng simbahan, nasa ibang simbahan na yung ating mga sinasakupan, no? Dahil sa dami ba naman ng mga nakikita natin sa social media ng mga nangangaral at kung ano-ano, sabi nga natin may mga choices sila. Pero again, importante nga yung nare-reach natin sila sa anumang platform na meron tayo sa kasalukuyan, sa anumang paraan na meron tayo. Magkaiba kasi siguro yung hindi ko alam yung sa Bulacan kasi parang magkakalapit lang ba yung mga bahay sa mga miyembro ninyo, Pastora? Magkakalapit lang po ba kayo sa isang barangay or ano? May nagagaling po ng iba't ibang barangay and then sa Pampanga, pero din sa Kalumpit. Pero po isang family lang yun sa Pampanga. Pero din sa Kalumpit. Pero din lang sa mga barangay ng Kulinan. So medyo maluwag naman kasi doon sa area nyo. Kaya kahit pa paano, nami-meet nyo pa rin yung ibang mga members physically po. Tama ba? Hello? Medyo maluwag po ba doon sa lugar ninyo? Para nahihiraman si Pastora doon sa sounds niya. Alright. Sige, balikan na lang natin si Pastor Josie. Pastor Danny, kasi parang hindi ko alam kung ano itatawag doon. Parang, kasi sa atin, for example, EDSA, iwa-iwala yung mga miyembro mo, di ba? Kung saan sa bahagi ng Metro Manila sila nanggagaling. Unlike siguro kay Pastor Josie, yung mga miyembro nila, for example, kung Pulilan, mas maraming pwede silang mag-gather or pwede silang kahit paano magkikita-kita na hindi man ganun kadami sila pero at least meron pa rin siyang other way to reach other people, no? Yung mga miyembro niya para ma-reach out nila yon. Magkaiba kasi yung vicinity nung place or yung place na pinaglilingkuran natin. Kaya medyo iba talaga kailangan yung strategy na meron tayo. Okay?
Asan na si okay na yung sounds mo, Pastor Josie. Pastor Greg. Yeah, doon siguro sa idea ng strategy, since ang talagang predominant platform natin ngayon ay social media, online, I want to share some strategy na, important things na makatutulog doon sa strategy natin whatever strategy it may be. Napakinggan ko din lang kasi sa isang discussion na napakahalaga raw na mayroong tatlong elemento needed for us to strategize dito sa ating current platform. At ang pinakauna doon ay yung ating connectivity. Connectivity, and babalikan ko later. And then consistency, and then the last one is continuity. So using the platform ng social media, sa idea ng consistency, napakahalaga na para patuloy nating mapaglingkuran yung mga kasama natin using different strategy. Dapat tuloy-tuloy yung kanilang pwedeng makita mula sa serbisyo ng simbahan. Kaya nga, kami sa San Pedro, minabuti namin talaga na meron kaming halos araw-araw talaga. Meron kaming alas 8 ng umaga daily at meron kaming alas 8 ng gabi daily. Kinonsider namin yung idea ng consistency. And then, yung continuity, yung hindi ba tipong nasimulan mo ngayon tapos bukas wala na. Yung nasimulan mo ngayon tapos parang nagkatamara na, mahirap pala, o kaya naman ay hindi na makita ng iba kung ano pa yung mga ginagawa nating service. So that is very important. And then the last one, yung connectivity. It has something to do with the engagement. Yung sinasabi ni Pastor Danny kanina, na may nagla-like, may nagko-comment, may nagme-message. Kasi sanay tayo bilang mga pastor doon sa idea ng intimacy natin with people. So since yung physical intimacy is impossible, so mahalaga na yung connectivity natin sa pamamagitan ng online present. Kaya nga sa simbahan, nag-challenge pa nga ako na magkaroon ng online usher. Para yung idea ng connectivity through engagement, lumulutang. Kasi ang hirap naman yata, natapos ka ng service, sa online, ni wala man lamang nag-hi, ni wala man lang nag-hello. Ngayon kung may bumati, wala naman lang sumagot. Kung may mga mukha naligaw na hindi naman taga-simbahan, wala man lang nag-welcome. So I think yung connectivity sa ating way to strategy or to strategize is napakahalaga. So babalikan ko yung tatlo, connectivity, continuity, and consistency. So pag yung tatlo na wala sa ating mga pag-i-strategize, hindi mag-iibo kahit anong strategy meron tayo. Lalo pa nga sa online, sabi nga na Pastor Rocky, baka magulat ka isang araw. Yung mga kasamahan mong inaasahan mo yung nanonood, para ma-feed yung kanilang soul, hindi na nag-aabang ng mga servisyo ninyo sa simbahan kasi may nakita ng ibang servisyo, mga online services. Kasi doon ay welcome sila, binabati sila, ina-appreciate yung presence nila. So mahalaga na yung strategy natin. May kinalaman doon sa ideya na dapat sila ay nakaka-connect sa atin at tayo nakaka-connect sa kanila. So pag may nakita tayong hindi namin ito kilala, hindi ito taga-Pulila na, o sige nga, o meron akong online usher, babatiin ko yun, kumusta na ho kayo? Sana po bless kayo, saan ho ba kayo? Ibang tipong ganon. So I think that is very important doon sa ating pinag-uusapan. Pastor Ronnie, ituloy mo, sige. Naisingit ko lang yung bagay na yun because I think that's very important. Okay, sige. Thank you doon sa tip mo. Okay, so yun no. So importante na kasi iba nga yung what we call this, iba yung servisyong ginagawa natin ngayon. Although yung ibig ko lang sabihin na parang napunta tayo, parang nag-transfer ka lang mula sa isang sasakyan patungo sa
ibang sasakyan. Parang ganun yung nangyari sa atin, no? Nagkaroon ng transformation dun sa lahat ng bagay na ginagawa natin, mga adjustment and everything. So kahit na yung mga miyembro natin or yung mga pinaglilingkuran natin or pinangungunahan natin, nagkakaroon din ng ganong adjustment sa kanila. Although yun nga yung pinag-usapan natin kanina doon sa service, na napakahalaga ng papel na ginagampanan natin sa buhay ng mga Kristiyano ngayon, sapagkat marami sa kanila yung talagang pinanghihinaan ng loob, nagtatanong bakit nagaganap ng ang mga bagay na ito. So talagang yung makakapagpatibay lang noon ay walang iba kundi yung salita ng Diyos, na pwedeng tayo yung maging instrumento noon, no? So pagkatapos nito, yung pag-uusapan naman natin or tingnan natin yung support, no, na nakukuha natin or na meron ba tayo pagdating sa ganitong sitwasyon. Katulad ng mga ordinaryong tao, no? Siyempre, kung meron silang almusal, nag-almusal din tayo. Kung nagtatangali, may lunch sila, may lunch din tayo. Tatlo yan, di ba? Ano yan? Breakfast, lunch, at dinner. So kung meron ganon, tayo mga pastor, marunong din tayo mag-lunch, mag-breakfast, at saka mag-dinner. No? Pagdating sa ganong mga bagay, katulad ng mga nawalan ng trabaho, di ba? So kumbaga, yung suporta nila, I mean, yung no work, no pay. Parang ganon, di ba? So sa atin, kumusta naman yung suporta na nakukuha natin mula doon sa siyempre, unang-una, alam natin mula sa Panginoon. Pangalawa, doon sa mga ginagamit ng Diyos para tayo, para magtuloy-tuloy yung buhay. Pastor Danny. Kakaiba itong nararanasan natin na sa panahong ito pagdating sa support ng church, ng mga manggagawa. Siguro maganda na makita to at marinig ng lahat ng mga miyembro, lahat ng mga kapatiran na ang mangangaral, ang mga lingkod ng Diyos, lalong-lalo na yung mga gumagawa sa iglesia, sa ministeryo, kaya siya tinawag na ministeryo, ito ay hindi ministeryo ng isa. Ito ay ministeryo nating lahat. At huwag makakalimutan ng mga miyembro, mga kapatiran na dalhin sa iglesia ang lahat ng kanilang mga tulong, mga ikapo, at nandudun pa rin, gaya pa rin ng dati, hindi siya magbabago. Maaring iba lang yung pamamaraan. Suportahan pa rin ito at huwag kalilimutan. At tatandaan natin po sa ating mga kamanggagawa, ang mga pastor, ang mga leader natin ay hindi sila Superman. Hindi sila si Iron Man. Mga nagugutom yan, nanghihina ang mga yan, may pangangailangan yan, may anak na pinakakain, may pangangailangan sa bahay, nagbabayad din ng internet, nagbabayad din ng kuryente, at saka tubig. So, huwag makakalimutan ng mga kapatid na financially, no, in support, no, hindi ito para ibigay doon sa pastor, kundi dalhin ito doon sa iglesia pa rin at huwag makakalimutan. Kasi yun yung itinuro sa atin ng Diyos that bagamat nakikita siguro ninyo masasaya yung mga pastor ninyo, nakikita ninyo palagi bago ang suot sa social media at nasa mga FB live ninyo, ang ministeryo kung ito ay dalahin nating lahat. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hanggat hindi dumarating ang Panginoon, tulong-tulong tayo na susuportahan ito. Yun po yung aking masasabi pagdating dito sa part na ito ng pangangaral ng Ebanghelyo. Okay. So, parang panawagan yung pastor. Mahalaga, pastor, kasi lesson ito para sa ating lahat. Kasi ang ministeryo kasi ng Panginoon, wala lang tayo doon sa loob ng iglesia.
Pero tayo, ang iglesia, magkakapatid pa rin tayo. No? Yung ating tagumpay, ang dinadala natin ay ang Panginoong Hesukristo, and kailangan niya ng support ng lahat ng bawat isa in prayer, not only in prayer, but also in its finances and encouragement na kailangan ng bawat isa, nagpapalakasan tayo. Okay, so maganda yun, no, Pastor. Parang sinabi mo, physically or temporarily, ang nawala lang naman dito ay yung physical or mismong yung bato or yung structure na pinagdadahusan natin ang gawain ng Panginoon. And yet, nagtuloy-tuloy naman nito, maging yung effort at trabaho ng mga lingkod ng Panginoon ay tuloy-tuloy din naman sa anumang paraan ay nagtuloy-tuloy din naman. Kaya dapat tuloy-tuloy pa din yung suporta na o yung pagtutulungan na meron ng isang iglesia or isang organization. Tama ba, Pastor Danny? Ganun yan, Pastor. Kasi kapag huminto tayong lahat, kapag lahat tayo ay hindi nating ginampanan yung ating tungkulin, hihinto ang church. Wala pa rin itong magagawa kasi you have to pay na kailangan po ng iglesia. Sino ba nagbabayad ng halimbawa, nung internet na ginagamit pag-broadcast, iglesia. Sa mga high-tech, sa iba, ang gamit talaga nila, camera pa. They have to buy new camera talaga na mamahalin at maganda. Merong mga crew na nagugutom at kailangan din nilang kumain. So, they need support para magpatuloy ito. Kasi ito yung paraan natin ngayon eh. At kung magtuloy-tuloy man ito at maging ganun ito at hindi magpaalam si COVID, tuloy-tuloy pa rin ang pangaral natin ito kahit wala tayo doon sa loob ng ating mga simbahan o sambahay-sambahan natin. Okay. Pastor Greg? Siguro yung idea ng support, gusto ko siyang tingnan in a broad perspective. Yung bang support na ang idea is laging reciprocated. Pwede nating sabihin na yung pinag-uusapan nating support must be a cycle in the church or a continual activity inside the church. Yung bang tipong mga ginagawang pagsuporta ng mga tao sa kabuuan ng simbahan should be properly reciprocated para sa kanila. Reciprocated ng leadership ng church. And then yun naman ding support rendered by the leadership of the church must also be reciprocated by all the people in the church. Kaya nga sabi ko dapat it should be a cycle. It should be a continual parang reciprocated idea na pag yung mga leader ng simbahan ay patuloy na nagpapakita ng suporta sa lahat ng mga tao kasi ito yung panahon na ang support mo sa mga tao sa totoo lang, hindi lang naman pwedeng maging limited sa word. Diba, Pastor? Ito yung mga panahon na there are times even bulsa ng pastor kahit medyo alanganin na rin yung budget niya, pag nalalaman niyang may nangangailangan ng tulong, gumagawa din siya ng paraan makatulong kahit unti. And I think every one of us has that kind of experience na kumbaga ay sa iyo na, pero because there is somebody na talagang at need doon sa kanyang sitwasyon, ipagpaparaya mong ibigay bilang pagsuporta mo sa kanila. So kumbaga na ang suporta natin is not only through the Word of God. Ang suporta natin ay even physical, even material, financial, emotional, yun talagang kinukumusta mo sila. So, in view of that, as you do it, hopefully, somehow you are expecting na ito ay nare-reciprocate naman or na ibabalik naman. Same thing, kapag yung mga tao naman ang gumagawa ng idea ng support, and then yung leadership naman ay gagawa din ng hakbang para talagang mas maging evident, visible, tangible, experienceable ng mga tao yung support. Yung ba pwedeng sabihin ng mga tao, ay, nakakatawa naman yung church,
ng ayuda, nakatanggap kami ng tulong ng mga balot-balot na grocery. May mga church din naman, I think, na nagpapadala na lang ng sobre sa mga pamilya ng miyembro nila. Depende yun. Wala. Hindi na mahalaga kung may pumasok na tithes o wala. Basta ang mahalaga, nakita ng pamunuan ng simbahan. Sumuporta tayo sa mga kapatiran. So they are doing such action para magawa yun. And hopefully, nare-reciprocate yun. Kaya nga sabi, idea ay suportahan. Ito rin yung idea that the whole leadership of the church are doing continuously the idea of supporting to the congregation. Kasi nga, dapat cycle dapat bumabalik, umiikot. Kasi anything na umiikot at bumabalik, nai-enjoy ng lahat. Tumitibay ang simbahan, lalo na sa panahon, ang sabi natin, everyone needs support. So, kailangan ng mga tao ng suporta, kailangan ng mga leader ng suporta, so everyone needs support. So it's not only the idea of financial, material, emotional, psychological, lahat-lahat na mahalaga na sa panahong ito na address natin at na-exert natin yung buong effort natin to support one another. Yung bang tipong makapangumusta ka nga lang kung yung kapatid ay kumain na, that's also already a way of supporting our colleague or our leaders or our pastor. Diba? So, nakakatuwa yun. Like somebody will call you up, o, kapatid, kumusta ka na? Pastor, kumusta na po kayo? At although, syempre, sa mga pastor, pangunahin natin talagang tungkulin yan, mga kumusta. Pero, how just do is, it should be reciprocated, umiikot. At maganda yung sirkulo nitong suportahan inside the church. Pastor, isa sa magandang gaya nung itinuro ko nung linggo, siguro sa mga time na ito ay hindi mawala yung mission talaga ng church. We need that mission to continue, and we need Barnabas ministry sa mga panahong ito. Siguro dapat mas marami pa mga Barnabas na mag-rise up na hindi naman ibebenta yung bukid, hindi naman ibebenta yung bukid. Dadalhin niya doon sa iglesia yung kanyang pinagbentahan ng kanyang lupa like Barnabas, and the church decided kung sino yung pagbibigyan, kung sino yung dapat maabot at matulungan. And we need more Barnabas at this time kasi nga sa mga panahon na kung saan walang trabaho, walang income ang marami, no work, no pay, gaya na nabanggit ng Pastor Romy kanina. So, yung maliit na bagay na ginagawa mo ngayon, kapag nabigyan mo yung isang taong nangangailangan ay napakalaki ng magagawa nito at mai-inspire natin siya para manampalataya palalo at patibayin ng Panginoon ang kanyang paglilingkod sa ating Diyos. Amen. Amen. Kasi Pastora, di na nakabalik. Medyo poor connection yata talaga. Yan ang challenge sa atin, sa ating ginagawang paglilingkod ngayon. Pag medyo mahina ang signal mo, malinaw kayo sa akin. Pero but nevertheless, just continue with everything we do. Sapagkat na... Hello. Alright, so sige. Okay, medyo nagkaka-problem tayo doon sa mga internet connection. Connection. So, Pastor Josie, sige po, kahit di namin kayo nakikita kung maririnig namin yung boses mo. So, sa naririnig inyo po nyo ka. Ayan, mas malinaw po actually. Para kayo na nasa radyo na lang, sige, wala na sa TV. Opo. Okay. Yung support po malinaw na pinag-uusapan. Yung support na pinag-uusapan po natin sa church po ninyo, paano po nangyayari ito? Ano yung support na nagagawa ng simbahan nyo o ano naman yung mga support na natatanggap or na natatanggap din ninyo? So nitong nitong husisto na ito, nakakatuwa naman kasi talagang nakita namin yung abundance. At the same time, yun nga na at least 5 batch ng pamimigay. Kasi meron talagang mga nagmamagandang loob. At ang nakakatuwa, hindi naman ni-neglect ng congregation kahit hindi sila kahit nasa bahay-bahay sila, dumadating sila, nagdadala ng kanilang tithes and offerings.
Tapos may mga nagdadala talaga ng mga bigas. Napakarami. Yung iba nga tumatanggi na pag dinadala namin ng bigas. Eh marami pa rin po kaming bigas. So nag-abound talaga kung tutuusin. Yung mga bata, naku, yung mga nakakatuwa, yung mga anak ng mga kamanggagawa dahil walang pagkakaabalahang marami. Natuto silang magluto ng kanilang apple bread, natutong ano ng mga alam nyo yon. Tapos sila pag nagkukumustahan yung mga batang nandito. So nakita namin talagang nag-overflow naman yung biyaya ng Diyos at this season. So ang ano ko lang doon marahil yung talagang natanim na sa kanila noon pa man, eh hindi nagbabago yung pag-execute nila kahit ganito yung panahon na iyon na yung kinalakihan nila, iyon na yung kanilang gawi at they will really give, they will really bring their tithes kahit na ganito yung sitwasyon. So kaya nakapag-ano po talaga tayo, nakapag-release tayo ng allowances ng walang ano sa mga kamanggagawa dito. So one time lang kami nagkaroon ng half yung allowance dahil nga talagang as in medyo hindi sumapat pero tuloy-tuloy yung ano ay. So yun yung isang nakita namin na even at this time of crisis eh merong abundance. Iyon naman yung isang ano ay. So kaya we are able to distribute din sa mga pangailangan ng iba. Sabi ko nga kakaiba talaga itong season na ito bagamat minsan pag tiningnan mo yung mga siyempre naririnig natin yung mga kababayan natin na walang ganito, walang ganoon. So talagang kailangan din nating umabot. So marami tayong naabot din na hindi naman talaga mga kapatiran, mga alam niyo yon yung mga kapitbahay, acquaintances na alam mong winibin mo pa lang sila pero salamat talaga sa Lord doon sa nangyaring support. Talagang sabi ko nga ay I cannot imagine na ito yung panahon na nakaranas kaming bumibili talaga as in weekly nandun kami sa supermarket na minsan twice a week dahil lamang doon sa mga ano kailangan mo kasing mamigay. Yun nga lang ang hirap mamili dahil limited ka lang sa 5 items per ano ay. So, iyon yung nakita ko. Hindi naman nagkulang talaga si Lord. Amen. So, pinagsagana pa rin tayo dun sa kabila nung takbo ng sitwasyon natin sa kasalukuyan. Amen. Biruin mo, nakalimang tranche kayo. Kami nga dito, yung barangay namin, nakatatlo lang yata. So, natayin mo pa yung barangay namin. Ay, malawak naman yung barangay, Pastor. Dito naman, mga ano lang talaga. Hindi ganun ka dami. Oo, at least po may mga naabot tayo. Ganun. At least may mga sa kabila ng mga ganon nakakapag-abot pa rin tayo ng mga tulong. So ibig nga sabihin nito parang suportahan talaga sa isa't isa, no? Yung tulungan sa isa't isa sa loob man ng simbahan niya nangyayari or sa labas ng or sa pamayanan na meron tayo sa nakinabibilangan ng bawat isa sa atin. Nakikita natin at nagiging bahagi tayo ng pagtulong na yon. Amen. Siguro, Pastor, yung bayanihan spirit ng mga Pilipino at ng mga Kristiyano, buhay pa rin hanggang sa ngayon. At nakakatuwa pag nakikita natin in and outside the church, nakikita natin ang mga Pilipino tumutulong. Nag-aabutan. Maganda. So tama naman kasi 'yon, no? So kumbaga kung ito nga mga to nagtutulungan tayo pa kaya mga Kristiyano dapat mas kakitaan tayo ng mga ganong pag-uugali, no? Pastor Greg, yung last question. Yeah, yung last question natin yung patungkol doon sa pag-iingat ng mga pastor sa kanyang kaluluwa, yung tawagin natin soul keeping. Kasi kaya naging parte ng pag-uusap natin yan, pakiwari kasi natin, yung naunang tatlo nakasalalay lang dun sa soul keeping ng pastor. I mean, magagawa mo lang na magtuloy ng serbisyo sa panahong ito.
patuloy na mag-strategize o kaya naman patuloy na tanawin yung kapakanan ng suportahan sa loob ng simbahan, kung okay pa yung pangangalaga ng kaluluwa ng isang pastor. Kasi tayong mga pastor may tendency na sa dami ng iniintindi natin, sa dami ng ginagawa natin, minsan na-equate yung dami ng ginagawa sa spirituality na natin. Minsan na-equate yung sobrang kaabalahan na parang okay na tayo. Pero syempre, alam natin, pag sobrang dami ng ginagawa, tapos hindi na natin masyadong nababantayan yung ating kaluluwa, wala na tayong yung sarili nating feeding. Bagamat nangangaral tayo, wala na tayong masyadong talagang intimacy with God in our prayer. Or kaya nakikinig tayo ng mga ibang preaching na alam natin may mapupulo tayo, nakikinig ng mga music na mag-refresh ng ating kaluluwa. So I think napakahalaga na ang mga pastor na katulad natin, meron talagang regular time para sa sarili nating soul keeping. Kasi you just imagine the reason why we are continually doing our service, strategizing for them, and then extending support to everyone. Kasi gusto natin mapalagaan yung kaluluwa ng mga tao. Kaya nga pag may mga tumatawag sa atin, Pastor, hirap po ako, Pastor, wala na po kami ganito. Talagang parte na yun ng tungkulin mo na mapalakas yung kanyang kaluluwa, maingatan yung kanyang kaluluwa. Kasi doing Allah. Tapos wala tayong masyadong sariling personal na paraan ng pangangalaga ng ating kaluluwa. Kasi nga, nai-equate natin, marami naman akong ginagawa, okay siguro ako. Busy ako, okay siguro ako. Pero minsan alam natin pag wala na tayong napaka-personal na ugnayan sa Panginoon, unti-unti magdi-deteriorate yung ating lakas. Yung serbisyo natin maaapektuhan, baka mawala na tayo ng gana sa ating pag-i-strategize at baka wala na rin tayo ng gana sa ideya ng suportahan kung hindi natin mababantayan ang ating kaluluwa. Kasi there are times even pastors got frustrated Diba? And you just imagine if you are frustrated, tapos hindi mo ma-attend yung kaluluwa mo, everything will fall into pieces. Pag ikaw ay medyo dispurahe, medyo frustrated, and then you will receive consolation from God and even motivate yourself to be just strong with the Lord, maapektuhan ang paglilingkod mo, maapektuhan ang mga ginagawa mo. Kaya mahalaga palagay ko na tayong mga pastor, may mga para-paraan o may mga panahon na inilalaan para lagi talaga nating nakakargahat na babantayan yung ating kaluluwa. Sa iyo, Pastor Danny, ano ang malimit mong mga ginagawa para talagang yung soul mo ay properly kept, properly attended? Ano ba yung mga ritual? Ano ba yung mga palagian mong ginagawa? Kasi yung iba, nakikinig ng mga preaching ng mga kilalang mga preacher abroad. Yung iba naman, nakikinig ng mga kanta. So, iba-iba. I don't know, your practices. Ako doon pa rin sa yung siyempre yung prayer sa umaga, iba yung may devotion ka. Pero pag hawak mo ng siguro isa sa tinitignan ko ay I'm a fan niya yun, Pastor Caloydinho, yung Faith Matters. Oh, yeah. Then, siyempre hindi mawawala yung ko. I listen kay Pastor Chuck Swindoll. Oh, yeah. Meron mga ako niyan sa devotion. Kanyan. Maganda. Tapos yun, praise and worship na papatugtog. So yun, Pastor, ano ba yung mga habits mo to really attend sa lead ng iyong soul? So dito kasi yung Dawn Watch na tinatawag, yung daily Dawn Watch dito talaga sa kaya lang hiwa-hiwalay na kami. Di kanya-kanya kaming feeding. Yung mga leaders, tapos ay may daily mana tayo from the main. So yun ino-open ko yun sa umaga, and then yun nagjo-journal, may daily journal. Kasi sa Dawn Watch kasi a chapter a day. Continuous yun. So yun na yung naging adaptation namin sa early morning. And then, ayun, yung prayer. And we also have our monthly 3 days prayer and fasting.
na hindi namin ano kahit naka-online kami nung nakaraan pero this month magagather na kami kasi kami lang namang mga halos leader yung ano ay. So yun yung mine-maintain namin na ano ay saka yung yun nga yung praise and worship para talagang iniba namin yung ano yung etong Friday kasi namin ang daming halos pangangaral. So ang ginawa namin ay yung Friday ginawa ng worship nights, exhortation lang ng word and more on worship. So yun yung yun yung isang malaking tulong para ma-sustain yung sabi nga ay keeping of the soul. So yun Yes. yung ano. Totoo po yun, no? Kumbaga sa isang hospital, kung yung mga doktor nagkakasakit din, kahit na yung mga pastor, ganun din naman, no? Kung hindi mababantayan yung kanilang mga spiritual na kalalagayan, di ba? Sabi nga nila, ano yung pwede mong ibigay kung wala ka na nito, di ba? So, importante talaga na sa atin bilang mga leader ng Panginoon ay punong-puno para yung motivation mo sa sarili mo ay naipapasa mo rin para sa ibang tao kasi mahirap yung magbigay or mag-encourage na ikaw mismo hindi ka ano ba tawag doon, lupaypay ka, di ba? Ikaw mismo hindi mo alam kung paano mo i-keep going yung sarili mo. So napakahalaga po ng mga bagay na pinag-usapan natin sa gabing ito, no? At importante na makita natin sa ating mga sarili na kahit na anong sitwasyon, pag ang tawag ng Panginoon ay naririyan sa buhay ng bawat isa sa atin, we keep on going to serve the Lord, pati yung mga taong pinamahala niya sa bawat isa sa atin, no? Pastor Danny, any last word na pwede mong ibahagi sa ating mga tagapakinig sa gabing ito? Yan. Sa lahat po ng mga unang-una sa mga kamanggagawa at mga pastor at sa lahat ng mga mananampalataya ay ika nga, keep fighting. Adya-adya tayo para kay Lord. Adya-adya. Amen. Pastor Josie, any final words para sa ating mga tagapakinig sa gabing ito? Naalaala ko lang nung mga naglalakbay yung mga Israelita. May season talaga yung ano, sabi pag lumakad yung ulap, lumalakad yung bayan ng Diyos. Pero pag tumigil yung ulap, tumitigil. Kasi pag tumigil yung ulap at lumakad ka, mapapahama ka. Kaya nga, yun yung isang ano na, sa panahon natin ngayon, let's move with the Lord. Kung ano lang talaga yung ano ng Panginoon, doon lang tayo. Kumbaga magpapatinahod ka lang doon sa gustong mangyari talaga ng Panginoon. Amen. So hindi tayo lalampas doon sa kung ano mang kaisipan meron tayo, di ba? Magpapailalim tayo doon sa kapangyarihan ng Diyos na nais niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. And lalo na tayo as a leader, malaki yung influensya natin doon sa mga buhay ng maraming mga tao. So napakahalaga talaga na this point of time ay intact yung relationship din natin sa Panginoon. So Pastor Danny, pwede mo pa kaming pangunahan sa ating uling panalangin sa gabing ito? Sige po. Yeah. Let's pray po. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo ngayong gabing ito ng aming pag-uusap. Salamat po sa pagkakataon na kami nakapagbahagi na, nakapagtalakayan para po sa mga mahahalagang bagay na kailangan at dapat gawin pa ng mga pastor at ng buong iglesia ng Body of Christ na kami po ay dapat maging matatag unang-una sa aming mga sarili bilang mga lingkod mo, gumagawa para sa iyong ubasan, nagsusuportahan at nagpapanalanginan at tuloy-tuloy, Panginoon, ang buong katawan ni Kristo at hindi mawawalan ng pag-asa. In difficult or critical times, Panginoon, na ganito, ay manghahawakan kami sa iyo. And I pray sa lahat po ng mga kamanggagawa, mga pastor at mga mananampalataya, Lord, palakasin mo pa kami lalo. Kailangan namin ng iyong biyaya at hayaan mo na ang programang ito na aming
pinapanood at mga paksa na aming natalakay ay maging pagpapala sa lahat ng mga makikinig at patuloy po na ikaw ang gumawa at kumilos sa kanilang mga buhay. Salamat po sa iyong masaganang biyaya. Pagpalain mo ang gabing ito kay Pastor Greg, Pastor Romy, kay Pastora Josie, at sa lahat po sa Body of Christ, sa lahat ng mga Kristiyano, in the name of Jesus we pray. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. So Greg, meron ka bang gustong mensahe, huling mensahe? Napuputol yung connection natin. But nevertheless, salamat sa ating mga naging bisita for shedding light doon sa ilang mga usapan natin, yung kanilang mga naging karanasan, even doon sa pinakahuli. Malaking tulong yon. Siguro ang idadagdag ko na lang particularly para doon sa pinakahuli bago ako naputol, yung aspeto ng soul keeping. Minsan, hindi nai-considera o hindi naiisa-alang-alang ng maraming mga pastor na katulad natin na isang paraan para ingatan din natin ang ating kaluluwa. Walang ikinaiba sa pag-iingat natin ng ating katawan. Yung matutunang magpahinga. Yun, nagpahinga na si Pastor. Literally. Okay. So sige po, magandang gabi po sa inyong lahat at medyo po nagkaroon tayo ng medyo technical problem. So tatapusin na po natin yung ating talakayan sa gabing ito at minsan pa nawa po ay napagpala ang bawat isa. So Pastor Danny, Pastor Josie, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Hanggang sa muli. Maraming pong salamat. Good evening po.